Matindi to! Nasyak ang Senado, paktay na VP Sara pinakita na. Wala nang kawala. Hontiveros PBBM. Aba, grabe. At syempre meron pa tayong pag-uusapan, no? Bali 3 tong pag-uusapan natin. Yung tungkol dito kay ano, no? Yung lumalabas ngayon sa social media, sa mga Facebook. Yung mga mamahaling mga gamit ni Kimbo. Grabe. At saka yung pangatlong pag-uusapan natin, yung inupakan na naman ni Kong Marcoleta ang Kongreso. Aba. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito. At bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT, no? Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayan. Hindi lahat ng Pinas, tao Balita ay TV. kaya rin yung pagtripan sa Senado matapos sa naging matapang na pagsagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa mga di umano'y pamumulitika sa kanya ng Liberal Party Senator na walang iba kundi si Risa Hontiveros. Kinumpirma mismo ng veteran lawyer at former Presidential Communications Head na Senator Trixie Cruz Angeles na tila aminin man daw sa hindi ng nasabing senadora na napahiya siya nang harap-harapan ni Vice President Sara. Ito ang naging reaksyon ng former Palace Secretary matapos mag-trending ang Senate Committee on Finance patungkol sa pagdinig sa OVP sa kanyang 2025 budget. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa naging pagdinig sa Senado ay tila pinapalabas daw kasi ng mainstream media na slayer daw si Hontiveros at ipinamukha daw sa Vice President kung gaano kawalang kwentang ilang mga projects ng Office of the Vice President. Ngunit ayon mismo kay Atty. Trixie Cruz Angeles, wala daw kwenta. hindi ito ang buong katotohanan sa mainit na face-off ng senadora at laban sa vice-presidente. Ayon sa veteran lawyer, tanggapin man daw or hindi ng Liberal Party senador, ay tila pinamukha sa kanya ni Vice President Sara kung anong klaseng tao ang nagbibidabidahan daw sa Senado. Ang pagsisiwalat ng katotohanan ni Vice President Sara sa tuloy na kulay at ugali ni Hontiveros ang isiwalat mismo ng former mayor ng Davao City na kahit tinulungan ng Davaoenyo si Hontiveros para manalo sa kanyang senatorial ambitions ng 2026 national election, ay tila ito pa daw ang walang utang na loob dahil... Oo, grabe, no? Ibalik natin yung panahon na, di ba, sinabi ni VP Sara yun nung humihingi siya ng tulong tapos ganun. No? Hindi lubos maisip ni VP Sara kung bakit sila ginaganon ni Honti. Ano ba ang kasalanan sa kanila, sa kanya ng mga Duterte? Di ba? At saka ako expected ko na talaga na kapag nagkaharap si VP Sara at saka si Honti, siguradong walang itatanong si Honti na alam natin na hindi makakasagasa ng konti kay VP Sara. Diba? Para kasing sa sinasabi ni Honti kasi na, katulad nito, yung proyekto mo, mayroong katulad nito, diba? Sa DSWD, ginagawa na to. Parang gumagawa siya ng paraan. Diba? Para hindi mabigyan ng budget yan. Ginagawa niya ng paraan. Pero yung mga kasama niya naman doon sa Senado is hindi naman tumututol. Pinupuri pa nga yung sinasabi ni VP Sara. Siya lang to talagang kontra ng kontra sa dami ng mga senador na nandoon. Kaya siyempre si VP Sara mapapansin kung ano yung ginagawa niya. Mantakin mo lahat ng mga kakampi mo, lahat ng mga kasama mo, pabor sa sinasabi ni VP Sara, ikaw lang ang hindi pumapabor. At isa pa, alam naman natin na mayroong hidwaan siya sa mga Duterte. Yung mga Duterte ata, wala namang hidwaan sa kanya dati, siya lang ang gumawa. Kaya alam na natin. 'Di ba? Kaya nakita ni VP Sara kung ano yung intensyon ni Honti. Kahit sinasabi ni Honti na nagtatanong lang siya ng maayos, hindi maayos yun. 'Di ba? Pagkatapos niyang makuha ang kanyang minimiting posisyon, una nitong binakbakan ng presidente-elect noong 2016 na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isiniwalat mismo ni Vice President Sara kung paano nagmakaawa sa mga Davaoenyo voters ang senadora para lamang makuha ang kanyang pinaka-inaasam-asam na posisyon sa Senado. Huwag daw nilang gawing tanga si Vice President Sara Duterte Carpio dahil ito'y abogada at alam niya ang karakas ng mga senador. Alam din niya kung paano siya ginigisa ng mga ito.
nito at pagmumukaing masama sa harap ng publiko. Kaya't kung mamarapatin daw ng mga tao at panonoorin muli ang nasabing video, may pinagmumula na naging sagot ni Vice President Sara sa senadora dahil hindi daw tangas yung Vice Presidente at alam nilang puputaktihin ng samot-saring kontrobersya ang Office of the Vice President patungkol sa budget nito na ginawa noon ni Risa Hontiveros. Sa katunayan, nagbigay ng 13 rason. Yan nga yung nakakatampo kay Honti. 'Di ba? Yung 20 million budget nga nung Sona. Yung pagkain hindi mo itinatanong kasi isa ka din sa nakikain. Tapos yung mga proyekto ni VP Sara talagang inuusisa mo. Ang dami yung dapat usisain kaso hindi nyo pinapansin. 'Di ba? Basta pag-usapang Sara Duterte, in tayo dyan. Kung bakit nadalo si Vice President Sara sa nasabing face-off nila ng senadora at ito'y ayon mismo sa controversial at viral Facebook post ni Thinking Minds at ayon pa sa kanilang official post. From Thinking Minds, 13 reason why Sara won Hontiveros loss. Supporters of Hontiveros say that Sara couldn't answer a simple question, but that's where they are wrong. Sara refused to play along with their trap and instead answered the question on her own terms. It's foolish to allow oneself to be checkmate. But Hontiveros couldn't checkmate Sara. She made an unexpected move. Hontiveros publicly stated that they had to bring down the Dutertes because they are a threat. After experiencing Hontiveros' betrayal firsthand, and Sara was well aware that Hontiveros' goal was to set her up. They tried to trap her with the leading question to embarrass and weaken her brand. Reasons why Sara won. First, Hontiveros made Sara look tough and strong. Number 2, Sara showed that she cannot bullied by powerful people. Number 3, Sara demonstrated her intelligence by not allowing Honte to checkmate her. Number 4, Sara disrupted Hontiveros' carefully crafted game plan from a very first move. Number 5, she secured the budget she requested. The senators finding nothing wrong with her proposal. Number 6, Sara exposed Hontiveros to wala naman talagang nakita yung ibang mga senador do sa ginagawa ni VP Sara 'di ba? Yung gusto niyang maging yung proposal niya, wala naman silang nakitang hindi maganda. Kaya pumapabor sila, nagandahan sila. Ewan ko nga dito kay Honti. To destroy the Dutertes. Number 7, she rebuilt their house and manipulated nature of Hontiveros. For those unfamiliar, Hontiveros lost twice in 2016 and repeatedly begged Sara for help. Sara helped her, but when Hontiveros won, the first thing she did was... Pero natahimik si Honti dyan nung sinabi ni VP Sara yan, yung revelasyon niya, yung humingi ng tulong si Honti sa kanila. Natahimik siya dyan Para siyang napalunok. Ano ba yan? Bakit na-open pa to? Ikaw kasi Honti, ayaw mo kasing tigilan. Attack Duterte. Number 8, Sara highlighted Hontiveros' hypocrisy. Number 9, the issue of the 1 billion pesos illegal PhilHealth bonus which Hontiveros was associated with has a resurfaced. Number 10, Hontiveros' antics solid failed and the resignation and a position of anger towards the Bongbong Marcos administration. Number 11, Hontiveros' actions helped project Sara as an abused underdog. Number 12, Sara is now seen as a strong leader who is defiant and will fight back. Number 13, Hontiveros is now seen as a new Trillanes. So thank you Hontiveros for everything you've done. We wouldn't be where we are now without you. And sa ating official post na ito ni Thinking Mind, talaga namang obvious naman daw na tila maraming mainstream media ang palalabasing nagmukhang tanga si Vice President Sara sa sabing diskusyon pagdating sa pagkakaroon ng talaga lang ng kanyang Office of the Vice President 2025 budget kung saan ay nakipagbakbakan ito kay Hontiveros, ngunit ang hindi daw alam ng taong bayan, mas pinakita lang ni Vice President Sara na kaya niyang lumaban sa mga pambubuli sa kanyang Senado at di mo na pinagmumukhang masama ang kanyang pamilya. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, walang kwenta si Risa Hontiveros, pinopolitika lahat ng issue, walang tama, we support Vice President Sara Duterte, fight for our country. Pero ako, nagtataka talaga ako mga katunay.
sa kabila ng ginagawa ni Honting ganito, nananalo siya, mantakin nyo sa mga dilawan na tumakbo. No? Siya lang yung nakapasok Grabe. Ano kaya meron siyang powers? Pero sa susunod kayang eleksyon, no? Makapasok pa kaya siya sa tingin nyo? 'Di ba? Parang gusto nga siyang patakbuhin sa mataas na posisyon, 'di ba? Pinagpipilian kung si Leni o si Honti ang tatakbo bilang presidente, 'di ba? Ano nang mangyayari, no? Kung sakaling siya yung maging presidente, ano na kayang mangyayari? Wala na sigurong katapusang investigasyon ng mangyayari niya. Yung investigasyon doon sa mga taong kaaway niya, sa mga taong kinaiinisan niya doon. Doon tututok yun. 6 na taong ganun yun. Kahit anong paninira ang gawin ninyo sa mga Duterte, hindi na mababago na wala ng tiwala ng mga suporta ng mga ito. Solid DDS, mas lalong pinalakas ninyo ang tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte. Kagalang-galang si Vice President Sara, more power to you. Kung ikaw ang presidente at ating minamahal na bansa, babaklasin mo lahat mga korap doon sa Senado at Kongreso, lalo na yung mga pumapanig sa matinding korupsyon sa bansa. From now on, ayan yung kinakatakot nila. Na kung sakasakaling maupo si VP Sara, siguradong bubuwagin niya yung mga ganyan. Hindi uubra yan. 'Di ba? Alam naman natin na kontra sila dyan. Kaya nga ganyan kailangan hindi maupo to si Sara Duterte. Kasi alam natin alam nila ang karakas ng mga Duterte. Yun ang kinatatakot nila Be aware of those toxic government employees around you. God will bless His faithful, tough fool, and clean and honest servant like you, or dear President Sara. Vice President Sara, good job. I appreciate you for being a strong and straightforward woman. That's the Filipino people needs, a strong president and fight the rampant corruption of the Marcos administration. Tambalusos feeling president. Mabuti pa si Vice President Sara, kahit politician, andun pa rin ang attitude. What you see is what you get. Compared to Senator Risa Hontiveros, all smile pa ilalim gumalaw. Puros na appoint ni Bongbong Marcos, kapatid yan. And in law. Yan, Inday, Vice President, inampasa mo lahat ng maninira sa iyo at sa iyong pamilya, lalo na kay Tatay Digong. Alam ng taong bayan ang mga ginagawa ng mga Duterte. God bless nating lahat. Ayan. And ang gara-gara naman ni Stella ang ganda ng Kimbo. relos. Diba? Very mindful. Very cutesy. Grabe. Grabing mga lifestyle to. Grabe, ang mamahal. Grabe. Ano to? Hindi man takin mo, di ba? Ikaw, magkano ba ang sweldo ng congressman? Pero ang mamahal, no? 285k pesos. Bahag lang. Mariosep. Sa akin, okay lang dyan na sa tabi-tabi. Regalo ko sa, di ba? Pero grabe. 285 pesos tapos yung mga presyo ng relos. Tapos si VP Sara pa yung Si VP Sara nga, hindi natin nakikitaan ng mga ganyan Grabe! Tignan nyo mga lods. Oo. Ito pa. Grabe. Sobra. Ito pa. Ay, grabe. Grabe! Ito pa. Ay! Grabe. 1.23 million pesos. Grabe naman, sobra naman yan, mga katunay. Diyos ko. Ayan ito sa akin lang No, pero mas maganda, ito yung transparent, dapat na mangyari. Si VP Sara, gusto niyong makita kung ano yung confidence, kung ano yung mga resulta ng mga pinagagastusan niya. Di napatunayan na ng COA, nilabas na ng COA na malinis si VP Sara, walang problema, di ba? Maayos siya. Ngayon siguro it's time na kayo naman ang magpakita ng sa inyo, di ba? Mas maganda 'yon. Hindi, di ba? Ito, hindi ko naman sinasabi para manira. Nakikita natin, nakita natin, ano yan. Kailangan ipaliwanag itong naglalabasan na ito. Hindi basta-basta ito. Mantakin mo, bibili ka lang ng bag, 1.23 million. Magkano ba, Swift? Ulitin ko, magkano ba, Swift? Hindi, di ba? Baka pwede sabihin, mayaman na kami, dati pa. Ay, nakakatunay. Nai-stress ako,
Sabi sana all, 1.2 million ang bag. Ay, 1.9 million. 1.1 million. Diyos ko, puro milyon yung bag. Grabe mga katunay, ang sakit sa ulo. 2 million pesos. Grabe, sana all. Bag lang yan, ha? Hindi, Mr. Real Talker, baka mamaya sa Shopee yan. No, baka mamaya sa Shopee lang. Balay natin, fake yung bag na hawak niya. Fake yung tatak. Parang ginaya lang, di ba? Meron mga ganun ngayon, eh. Binibigyan ko ng katwiran si Kimbo, ah. Sabihin ng mga katunay dito, walang yaka, BT, ano yan? Binibigyan mo pa siya ng anong katwiran, ah. 4.5 million? Grabe, sa gamit mo pa lang yan, ha? Tapos, ang Office of the Vice President, ayaw niyong bigyan ng budget. Samantalang sa mga taong bayan gagamitin yun. Pero sa sarili, personal na gamit nyo. Pwede nyo sabihin sa sarili nyo, personal naming pera. Pero 4.5 million, 2 million, 1 million, 1 million, ang laki nun. Para bumili ka ng mga ganong klaseng gamit na parang hindi mo pinag-isipan kung sa sarili mong pera. Di ba kahit sarili mong pera, kahit ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, mag-iisip ka pa rin kung bibilin mo yan, eh. Pera na lang kung hindi sa'yo galing, di ba? Pwede mong waldasin kasi may kasabihan tayo, di ba? Kapag hindi mo pera, masarap waldasin. Pero kapag hindi ikaw pag ikaw ang naghirap, ang hirap gastusin. Di ba? Samantalang si VP Inday, relo ni VP Inday, 13,000. Oh, ayun nga yung sinasabi Stella ko. Kimbo. Ayun yung sinasabi ko. Si VP Sara, hindi natin nakikitaan ng ganyan. Mantakin niya yung relos niya, ganun lang. 'Di ba? Tapos kung makaupak sila kay VP Sara, sobra-sobra. 'Di ba? Halos kala mo si VP Sara yung kurakot. Hindi ko naman sinasabing kurakot si ano. Malay nga natin, baka pera niya yun. Bigyan na natin ng katwiran. Malay mo sa kanya yun, inipon niya yun. 'Di ba? Lahat naman ng tao nakakapag-ipon, eh. Pero laki ng ipon mo, oh. Grabe. Sobra. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Hoy, kayong mga nasa House of Crocs, lifestyle check naman dyan. O yun. Di ba Stella Kimbo, simpleng teacher ka lang, pero ngayon, wow. Ay, grabe, ha? Alam nyo, teacher, kung simpleng teacher, doon ka galing. Pwera na lang talaga kung mayaman ka talaga. Di ba? O, Ayala ka, di ba? Mga ganon, Sobel. Pero kung eto sa mga butihin nating teachers. Eto po. Kung sino man po ang butihin nating teachers na naka-tune in dito sa ating channel, sa channel natin, mag-comment naman po kayo, kahit isa lang po sa inyo. Makakabili po ba kayo ng ganun kamahal na bag kahit isa? No? Kung galing sa sweldo nyo o sa retirement nyo. Alam naman natin kapag retirement, medyo malaki-laki naman ng konti, 'di ba? Pero hindi naman ganun kalaki. Maiisip nyo pa bang bumili ng ganyan kamahal? Ayan na lang yung tanong. Maiisip nyo pa ba? 'Di ba? Nakakapagtaka kasi. Kaya mas maganda na rin siguro lifestyle check, yung sabi nga ni Mr. Real Talker. Nakakagulantang ito. No, dapat ipaliwanag niya tong mga pangyayari niya. Dapat ipaliwanag niya tong mga lumalabas na ganito. Kasi, naku, nakakahiya sa taong bayan pag ganyan. Nangungulekta ng mga signature bags and watches. Kayo ata ang kailangan imbestigahan. Kayo ata ang kailangan busisiin. Yun lang. Tapos nagtatanong kayo, bakit marami pa rin ang sumusuporta sa mga Duterte? Simple lang, lifestyle check po tayo. Ang mga Duterte, ever since nagsimula silang magserbisyo sa mga Pilipino, hanggang ngayon, yung simplicity at kanilang tama. lifestyle, Hindi natin sila hindi nakikita nagbabago. Diba? Naalala ko pa si Tatay Digong dati, nag-commercial flight pa siya. Pero yung mga buhaya ngayon,
Yang sila Stella Kimbo, ay, may artista van pa. Yayamanin. Gano'ng binigay? 700 million? Ayan. 733 Kong million na Marcoleta. natira ko. O pang ano lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Tama. Oho. Eh, wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Tama. Ay, tatawanan ka nung kalaban mo. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ano? Ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson. Ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas Tama. Yes. sa ating pamahalaan. Tama. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Oh, yun yung sinasabi ko dyan. Tama na naman si Kong Marcoleta. 'Di ba? Sa patuloy yung panggigipit na ginagawa kay VP Sara. 'Di ba? Ganyan ang mangyayari. Magkakaroon sa kanya ng simpatsya yung mga tao. May simpatsya na nga sa kanya yung tao, lalo pang madadagdagan. Kasi pangalawang pangulo yan eh. Hindi naman dapat binabastos ng ganyan. Hindi dapat ganun ang nagiging treatment sa kanya. Ako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha ng simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oo. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo. Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. So, maaaring gumawa sila para, sige, mag-donate na lang tayo. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate Yun. para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Ganun ang mangyayari siguro eh. Agree talaga. Nakakahiya naman yun, no? Nakakahiya naman sa kanila yun, di ba? Mantakin mo, kapag naisip ng taong bayan na yung mga tao pa mismo ang magpupuno, no? Sa kailangan ni VP Sara, no? Para makatulong sa mga tao. Nakakahiya yun. Doon sa mga taong bumabatikos kay VP Sara, yung mga patuloy na nanggigipit sa kanya. 'Di ba? Lalong nasisira yung imahe nyo. 'Di ba? Kasi doon pa lang natutulong sila kay Sara Duterte. Doon pa lang sa pagtulong na 'yon. Kuhang-kuha niya na yung simpatsya, oras na magkaroon ng ganun. Ako kay Congressman Marcoleta. Kasi imagine niyo mga lords. Talagang magaling si Ang natira, 733 million. 1 year yan na budget ha. So anong magagawa? Pang sweldo lang yun. Diba? Pero yung mga programa at inisyatibo ni VP Inday Sara na nasisimulan niya ever since, hindi na niya maipagpapatuloy kasi kulang sa budget. Yes. Sobrang nakakaawa lang mga lords kasi ang OVP ang isa sa pinakamadaling malapitan ng mga kababayan natin, and yet tatapyasan ng mga buwaya. Diba? And ako for me mga lords, sobrang laking... Ay nako, VP Sara, grabe, no? Kung si VP Sara hindi inaalala yung taong bayan, malamang ko bumitaw na sa pagiging vice president yan. Diba? Siguro pag bumitaw yun, tuwan-tuwa sila. Diba? Pero syempre, alam naman natin, patuloy pa rin siyang lalaban dyan. Pero wala na tayong magagawa, mga katunay, kundi maghintay na lang talaga ng 2028. Kung anong himala ang mangyayari sa 2028. Sana makasurvive si VP Sara hanggang 2028 sa nangyayari sa kanya. Tatarantaduhan yung mga pinagagawa ng mga buhaya na yan. Grabe. Kasi imagine mo, talagang power tripping talaga ang ginagawa nila kay VP Inday. Talagang pinagtitripan talaga nila si VP Inday. And even senador at maraming nagsasabi na first time in the history nangyari yan na ganyan kung gisahin ang Vice President. First time yan mangyari. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagbula kay Pinas Balita TV, yung kanina yung nauna, at syempre si Mr. Will Talker, si Kong Marcoleta, diba? Grabe yung mga nakita natin kay Kimbo. Woo! Paliwanag mo yan, ha? Lifestyle check! Kailangan yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.